Ayan, ayan. So, may mga nagtatanong sa atin, Sir, ano ba yung mga tips mo sa kung gusto namin mag-aral ng masteral degree? Ano? So, pag-uusapan natin for today is mga tips sa masteral degree. Ano po? So, by the way, tapos na po pala ako ng aking masteral degree. I finished my masteral degree last year, 2023, sa Bicol University. And ang program ko is Master of Arts in Physics Education. And then may award din ako, Outstanding Graduate sa master's level last 2023. And now, nag-aral ako ng aking doctoral degree, Doctor of Philosophy in Physics Education at the University of the Philippines, Diliman. Ano po? So, ang bibigay kong mga tips is applicable sa akin. So, personal experiences ko to. Possible tong hindi effective sa'yo, pero effective sa akin. So, kunin mo lang yung mga applicable sa'yo. Ano po? So, sige. First, ang masteral degree, kailangan mo malaman na it's a 2 to 3 years, ano po, para mo matapos ang masteral degree. So, pinakamabilis na ang 2 years or 3 years. Ano po, pinakamabilis na yan. Pero kung medyo tamad, ano po, so baka abutin ng 4 or 5 taon. Ano po? Okay. Una muna, kailangan mong malaman na dalawang kailangan mo para matapos mo ang masteral degree. Ano? Dalawang kailangan mo. Ano ba yung dalawang kailangan mo? Una, kailangan mong maipasa yung comprehensive exam. No, yung comprehensive exam. And number 2, thesis. Ano po? So, pag natapos mo tong dalawa, comprehensive exam and thesis, tapos ka na sa masteral degree. Ano? First, pag-usapan muna natin yung ano ba yung comprehensive exam na kailangan mong maipasa. Ano? So, syempre, sa masteral degree, di ba may mga subjects kang enroll. Ano po? So, kapag natapos mo na lahat ng mga academic subjects mo, so, after nun is magkakaroon ng comprehensive examination. Ano po? So, simple lang. So, dun sa comprehensive exam, i-take mo ulit. I-exam mo lahat ng mga subjects na nakuha mo. So, i-assess doon kung talagang natuto ka. Ano? Sa mga subjects na tig-take mo. Ano po? So, kapag naipasa mo yung comprehensive exam, bibigyan ka ng certificate. Ano? Signed by the dean na naipasa mo na yung comprehensive examination. Kasi yung comprehensive examination ay prerequisite siya sa number 2, which is thesis. Ano po? So ngayon, halos lahat na ng mga universities, prerequisite na yung comprehensive exam bago ka makapag-thesis. Ano po? So kailangan mo munang maipasa yung comprehensive examination. Ano po? So number 2, yung thesis. So syempre, so research-based kasi ang masteral degree. Ano? So kailangan mong gumawa ng libro. Ano? So ang thesis, mga nasa, 12 units. 12 units yan na course. Ano po? So, kadalasan inaabot yan ng 1 taon. Ano po? So, yan. Experience ko dati sa Bicol University. Ano? So, first sem dyan is, mangyayari din sa'yo is title defense. And then, the other sem, second sem is yung final defense. Kasi dalawang defense lang naman yan. Ano? Yung proposal defense and then yung final defense. Ano po? Yan. So, yun muna. Pag natapos mo na yung dalawa, comprehensive exam and na ngayon sa thesis, so, congratulations, di ba? Tapos ka na sa masteral degree, ano? So, meron ng karugtong yung pangalan mo, meron ng MAIT. Ano po? So, para yun sa mga masteral degree with thesis. Ano po? Kasi dalawa kasi yan. Merong mga masteral degree with thesis, meron namang masteral degree na non-thesis or wala silang thesis. So, kung wala kang thesis, ibig sabihin, comprehensive examination. So, ibig sabihin, sobrang dami ng mga academic loads mo niyan. Tapos, at the end, yung comprehensive exam ang magsasabi kung qualified ka na mag-graduate for your master degree. Ano ba? Okay, sige. So, sige na, mag-proceed na tayo sa tips. Ito pala yung mga tips. Ano? So, 3 lang yung tips na ibibigay ko sa inyo. Ano, 3 lang. Para madaling matandaan. Ano po? So, hindi na ako magbibigay ng mga tips like mag-aral kayo ng mabuti, huwag kayo mag-apalit ng mga submissions, sumagot kayo sa mga instructor nyo. Ano, kasi mga ano na yan, mga gas-gas na. Ano? So, ibang mga tips naman ang bibigay ko sa inyo ngayon. Na-base sa experience ko, kung paano ko natapos yung masteral degree ko. At the age of 23, tapos ka na po yung masteral degree ko. Okay, sige. Unang tip is, kailangan mong makuha yung syllabus. Kunin mo yung syllabus or humingi ka ng syllabus. That's the first tip. Ano po? Although may mga instructor na nagbibigay talaga ng syllabus at the very first day of the class or the very first week of the class, pero meron mga instructor na hindi nagbibigay ng syllabus. So kapag hindi sila nagbigay, hingiin mo. Pwede naman yan hingiin ang syllabus. So ano ba yung syllabus? Syllabus is the summary of the total learning experiences na mangyayari during the SEM. So lahat ng mga pag-uusapan nyo, lahat ng mga dapat mong malaman about the course, nasa syllabus yan.
So, nandyan sa syllabus ang course title, nandyan din ang course description, yung mga goals and objectives ng klase nyo, yung mga tasks na ipapagawa sa inyo, yung content, pati yung content, minsan nakalagay din dyan, ano. And then yung mga references. O sa mga references pala sa book, kung pwede humingi ka ng book sa instructor niya, no, kung ano yung book na ginagamit niya, tanungin mo, ano, para malaman mo din, para at least nag-advance reading ka, ano, para at least you are on the same page with your instructor, ano po, yung mga references. Pero ang tip ko dyan sa syllabus, ang pinaka-importante dyan sa syllabus para sa akin is yung grading criteria. Bakit? Simple lang, yung grading criteria kasi, para alam mo kung paano ka i-grade ng mga instructor mo, ano po. So, dun sa grading criteria, titingnan mo alin ba yung criteria na may pinakamalaki yung hugot sa grade. Like for example, bigyan ko kayo ng grading criteria. Ngayon sa doctoral degree ko sa UP Diliman, meron isa kong instructor, meron ko sa subject, ang grading criteria niya, 3/5 of the grade is exam, 1/5 of the grade is quiz, and 1/5 of the grade is problem sets. So sa tatlo, anong pinakamalaki? Siyempre yung exam. Bakit? 3/5 of the grade is the exam. So, dahil pinakamalaking exam, doon ako nagbibigay ng mas maraming effort sa exam. Kailangan ko pagbutihan sa exam. Kasi 3/5 of the grade, di ba? Is nasa exam, di ba? Mas malaki ang porsyento. Kasi kahit na mataas ka sa problem set, mataas ka sa quiz, pag mababa ka sa exam, mababa pa rin ang grade mo. Kasi mababa ka kung saan pinakamababa. Pinakamalaki pala yung hugot. Ano? So, kailangan po yung grading criteria. Pero meron namang hindi rin exam, meron naman mga research paper. So, kadalasan pag research ang output, pinakamalaki dyan ng research. So, kailangan mong pag-igihan talaga sa research. Bottom line, mag-aaral ka depende sa weight ng criteria. Kung saan mas malaking criteria, dun ka dapat mag-aaral. Pero wag mong pabayaan yung iba. Mag-focus ka lang dun sa mas malaki. Ano? That's the tip number 1. Number 2 tip, make your presence felt. Ulitin ko, make your presence felt. Ano po? So, dapat ramdam ka sa klase. Di ba sa masteral, may mga pag-klase kayo dyan, face-to-face o online. So, make your presence felt, kailangan ramdam ka. And make sure na dapat natandaan ka ng instructor mo bago matapos ang SEM. Kasi baka natapos yung SEM, hindi ka naman sumasagot, hindi ka na alala. Sino kayong estudyante? Naging estudyante ko ba to? Di ba? Make your presence felt. Hindi naman kailangan na palagi kang sumasagot. Piliin mo lang kung saan ka sasagot. Pero dapat pag sumagot ka, may laman. Ay, magaling. Para sabihin ng instructor, ay, magaling tong batang to. Matatandaan ka. Lalo sa masteral, may mga presentation. May mga PowerPoint presentation, mag-present ka, ikaw lang. O ikaw ang nasa stage, ikaw ang nasa highlight. Galingan mo kapag andun ka sa time na yun. Ano po? Maging creative ka. Gawin mo lahat ng pwede mong gawin. Paghandaan mo yan. Ano po? Last tip is, you have to understand na ang masteral degree is a research work. Ano po? Ang masteral degree is a research work. Lalong-lalo na po with thesis yan. Ano po? Kaya nga 'di ba, bago mo matapos ang masteral degree mo, kailangan mo gumawa ng libro. Kumaga, ang bottom line yan, yes, mag-aaral ka ng mga subjects, pero ang pinaka-last dyan na output is gumawa ng libro. Bakit? Bakit ba tayo nagmamasteral? A, for promotion ba? Or letter B, gusto nating maka-add sa pool of knowledge? Kung selfish ka, sasabihin mo, parang po sa promotion. Diba? Pero ang tamang sagot dyan is nagmamasteral degree ka kasi gusto mong matuto para makadagdag ng knowledge. Kaya ka nga magtitig ng mga subjects kasi lahat ng mga dictate mong subjects, mga research courses, di ba po? Mga major courses mo, ilalagay mo sa libro. Di ba? Ang final output sa libro is a research work. Ano po? Having said that, another tip is kailangan may foundational knowledge ka sa research. Kailangan mag-aral kang mabuti sa research. Galingan mo dyan. Dalawa yan, quantitative research or qualitative. Pag quantitative, mostly numbers, descriptive statistics, inferential statistics. Pag qualitative naman, mostly coding, thematic coding, for example. Ano po? So, yan. So, it's a masteral degree, it's a research work. Ano po? So, yan lang yung muna yung mga tips ko sa inyo sa masteral degree. Sana nakatulong. So, pwedeng hindi yan applicable sa inyo, pero applicable sa akin. Piliin nyo na lang po, yung mga nakuha nyong knowledge and learning from me. So, kung may tanong ka pa, please comment on the chat box and then paki-like na nung video kung nakarating ka sa part na to. Yun lang. Thank you very much everyone and God bless. Bye-bye. Happy journey sa MAED.